Dahil sa kagagawa ng isang mystery person, nalit ng gising si Sky at nagmamadali siya nito pumunta sa opisina. Sa kanyang pagdating doon, nalit nga siya ng 10 minutes at pinagalitan nga siya nito na kanyang boss. Pinapangako naman ni Sky na hindi na ito uulit at babawi siya nito. Lahat ng pinapagawa ng kanyang boss, gagawin niya ng tama in 100%. Kaya binigyan si Sky ng bagong team at lahat sila ay mga baguhan. Hindi sana tatanggapin ni Sky ang kanyang bagong team, ngunit wala na siyang magagawa. At ang good news pa rito, may project agad sila. Ang kanilang proyekto ay isang babaeng nahulog sa isang apartment at ang inakala ng lahat nagpakamatay ito. Pero para kay Sky, hindi nagpakamatay ang babae, kagaya ng case sa kanyang ate Luna. Kaya tatanungin nilang lahat ang nakatira sa apartment kung may narinig o nakita sila sa pangyayari. Ngunit nabigo naman sila dahil walang kahit isa man lang ang nakakita o nakarinig. Kaya pumunta na lamang sila sa presinto para doon na humingi ng update. Habang si Tanya, hindi na naman siya tinanggap sa Sulil Company dahil siya ay buntis. Nagalit siya nito kung bakit pa siya tatawagan na hindi naman siya tatanggapin. Kaya pinabuntungan niya ng init ng kanyang ulo ang kanyang asawa. Walang magagawa si Brandon kundi tanggapin ang init ng ulo ni Tanya dahil buntis ito. Mga ilang sandali may biglang nahimatay sa kanilang harapan ay walang iba kundi si Tori. Kaya agad nila ito isinugod sa ospital. Samantala, nagkasalubong naman sina Gino at Sky sa daan at hindi sila makapaniwala na sa iisang building pa pala ang kanilang opisina. Gayon pa din walang magandang pakitungo si Sky kay Gino. Nagtanong si Sky kay Gino kung kumusta na ang kanyang ama at nasaan ito ngayon. Sinabi naman ni Gino na nadoon pa rin ito kung saan siya nakakulong at ibinalita na nga sa kanyang ina na gising na ito. Pero wala na siyang maraming tanong dahil wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Habang ang mystery person ay sinusundan pa rin si Sky kung saan ito pupunta. Ipinaalam naman ni Sky sa kanyang ina na nagkita sila ni Gino at nasa iisang building pa pala sila. At bukas pa nga ang anniversary sa paglalaglag ni William Acosta sa building. 5 years ago nakuha na nila ang hustisya para sa kanyang ate Luna. Ang sabi ni Tanya, natahimik na ang kanilang mga buhay ngayon, kaya sana iwas muna sila sa gulo, iwas muna sila kay Gino. At pagkatapos nga sa nangyari, nakakuha si Sky ng magandang trabaho at pati na ang kanyang mga kaibigan. At magkakaroon pa nga siya ng bagong kapatid, hindi katulad ng dati na parang end of the world na. Ang sagot ni Sky, mag-i-ending lamang ang trauma nila kapag bumaba ng hatol at parusa na inaapila ni Acosta. Ang sabi ni Tanya na manalig lamang sila at kung may level 1 na justice sila ngayon, makukuha din nilang end of justice. Kaya bibisitahin nga nila bukas si Luna dahil kwekwentuhin nila ito ng bagong chismis at lalong-lalo na natungkol kay Sanya. Kinabukasan, bumisita nga sila sa puntod ni Luna at may biglang nag-text kay Sanya na pinabalik siya ng Sulil Company at nagtaka siya nito na hindi naman siya tinanggap. Ngunit pupuntahan niya ito para malaman niya kung bakit siya pinabalik. Nagpaalam si Sky na may dadaanan muna siya at sa bahay na sila magkikita. Binisita ni Sky ang kanyang ama at naalala niya kung paano siya iniligtas mula kay William Acosta. Biglang nag-text si Z sa kanya at galit pa nga ito kung bakit niya dinalaw ang kanilang ama. Ang pinaka-worst pa rito, hinulugan pa si Sky ng statwa ni Z. Buti na lamang nakailag si Sky at hinabol niya si Z sa second floor. Noong nakita niya si Gino, sinabihan niya ito na nandito si Z at hinulugan pa nga siya ng statwa. Pero hindi naniwala si Gino dahil nandoon pa rin si Z sa Amerika. Ngunit hinanap pa rin ni Sky si Z sa buong sementeryo at hindi nga niya ito nahabol. Kaya abangan natin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para updated ka sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!